Hi, ako nga pala yung taong madalas tahimik pero sa loob may kung anong sumisigaw. Hindi ako expert, hindi ako perfect, pero andito ako para ilabas yung mga salitang matagal ko nang itinatago. Ito yung boses ko. Kahit minsan pabulong, totoo naman. Kaya kung ikaw ay pagod, nalilito o tahimik na lumalaban, welcome ka rito. Dito, kahit hindi tayo magaling magsalita, naririnig pa rin natin mga sarili natin. Oo, akin to. Galing to sa loob ko. Ang topic natin for today is, ano ba talagang madalas nagre-reklamo? Puso o utak? Unspoken word for myself. Tahimik pero palaban. Nagre-reklamo? Minsan puso, minsan utak. Pero ang tunay na nagwawala, sabay sila pareho. Ganito, kapag puso ang nagre-reklamo, marinig mo yung ang sakit, bakit ganito, bakit hindi sapat. Nagre-reklamo sa paraang hindi ko agad naririnig. Ang bigat lang sa dibdib. Parang may luha sa loob kahit walang pumapatak. Parang may sumisigaw ng, piliin mo naman ako. Pero walang boses. Ramdam lang. Tahimik siya minsan, pero ramdam sa dibdib. Parang may bumabara. Parang may bigat na hindi mo maipaliwanag. Hindi mo agad ma-logic out kasi feelings ang nagsasalita. Dito, nanggagaling yung biglaang pag-iyak. Yung pagkuryente sa dibdib, yung sobrang lungkot kahit wala namang nangyayari. Tapos, andyan si utak. Kapag utak ang nagre-reklamo, naririnig mo yung laging may tanong, laging may litanya. Alam mo namang mali, bakit mo pa pinilit? Ano pa bang pinapatunayan mo? Ulul ka naman, alam mo nang mali, pinili mo pa. Hanggang kailan ka magpapakatanga? Mas maingay to, mas harsh kasi rational siya. Pero galit siya kasi alam niyang tama. Pero di sinusunod ng puso. Dito galing yung overthinking, selos na may logic replay ng lahat ng red flags sa utak mo. Kahit sinasabi mo, okay pa to. Hindi ko na alam minsan kung sino pa talaga ang nagre-reklamo, puso ba o utak. Kasi pareho silang maingay. Tapos ako tong nasa gitna, tahimik lang. Tahimik pero lumalaban, pagod pero lumalaban, nakangiti pero minsan wasak sa loob. Pero ang tunay na bugso, kapag pareho na silang pagod, yung puso ayaw na magmahal at yung utak ayaw na magpatawad. Doon lumalabas yung mga gabing hindi mo na alam kung gusto mong umiyak, matulog, sumigaw, o mawala saglit. Pero ito ang totoo. Ikaw pa rin yung may final say at kahit gulo silang dalawa, may pangatlong boses na mas matatag, mas buo, mas tahimik, mas matibay. Yung boses ng kaluluwa ko, yung hindi sumisigaw pero ramdam ko kapag wala na akong lakas. Yung kaluluwang alam kung sino ako kahit wala akong ginagawa. Yung boses na nagsasabing, hindi mo kailangang mapagod para mahalin. Hindi mo kailangang magsakripisyo ng sobra para mapili. Hindi mo kailangang mapagod para mapatunayan na mahalaga ka. Kasi kahit walang nakakakita, alam ko kung gaano ka katapang. At kahit hindi ka okay, karapat-dapat ka pa rin piliin. Hindi lang ng iba, kundi lalo na ng sarili mo.